there seems to be a little confusion for the people who want to rally here. Kung ano ba talaga ang panawagan ng iba't ibang grupo. Can you explain? Well, iba't iba talaga yung mga panawagan ng mga grupo. And I think the minimum call today, based on what the organizers have laid out, is that dapat managot ang lahat ng sangkot. Dapat ikulong ang mga kurakot. Ngayon, iba-ibang take ng mga grupo. Kung hanggang saan ba natin gustong panagutin to. Meron congressman, may mga senador, yung iba gusto, dapat hanggang Malacanang, hanggang presidente, hanggang vice-presidente. So yun ang divergence, no, o diversity nung panawagan. Pero lahat nagkakaisa, may minimum call tayo, panagutin yung mga kurakot, ikulong yung mga kurakot. The mood in the Marcos administration seems to be ayaw nilang magkaroon ng, to quote them, inciting to sedition. Anong take mo doon? Well, right now, ang Malacanang, bawat salita kontra korupsyon, hindi naiiwasang umaabot sa kanila. Kumakatok sa kanila kasi may mga nag-resign na ng mga cabinet officials, mga alter ego malalapit sa Pangulo. So, sa kanila ngayon ang init. And I think very insecure ang Malacanang, under siege. No, survival mode lagi, day to day, dahil nga hindi nila matakasan itong isang development na mga opisyal na ng palasyo ang nasasangkot at how long, no, bago mismo tuwiran na nauugnay yung presidente. Nauugnay na nga ng iba't ibang tao. What's your forecast for today? May escalation kayang magaganap? Are you wary of any escalation? Well, ang escalation siguro in terms of the statements that we will issue, in terms of the feeling of anger, but there's no escalation in terms of violence, yung mga nagsasabi na magkakagulo. That is not on the agenda, that is not part of any plans. There are no ouster calls as far as you're concerned? There are calls. Hindi naman mawawala yun eh. People are demanding that. Damdamin yun eh. Di ba kumbaga, hindi namin pwedeng sabihin hanggang saan ang galit mo. Hanggang dito lang ba? Kung iba, galit talaga. Doon sa presidente, sa vice-presidente, doon sa buong sistema. Pero wala naman nagsasabi na ngayong araw mababago na natin ang gobyerno. That is not our agenda today. No? Pero gusto nating mabago. Gusto natin may mangyaring pagbabago. At yun ang ipaglalaban natin in the days after November 30. Parang yung debate nasa precision ng language. Parang magkaiba ba ang call to resign, magkaiba ba ang call to oust? Like where do you straddle? I was part of EDSA-2 as a youth leader. For us, that's not an issue eh. Diba? Yung aspiration mo na gusto ko may mabago, whether he resigns, whether he's ousted, whether he's impeached, diba? It doesn't really matter yung pamamaraan kasi it reflects the same sentiment. Ayaw ko na nung nangyayari. No? Lahat sila merong pananagutan dito. Your message to Filipinos who might be intimidated by the image of the police, yung news kagabi na iba-block, maybe they're scared for their safety. Well, yun nga sa aming mga kababayan, and we've been receiving messages mula kaninang umaga. Ano ba ang sitwasyon? Ang sitwasyon dito sa Luneta, may mga nagtatambol, may mga artists, may mga performers, magdadatingan yung mga tao. Siyempre, gigipitin tayo kasi parang ayaw nilang marinig yung sasabihin natin eh. They are very uncomfortable yung nasa palasyo doon sa sasabihin natin. Pero sa ating mga kababayan, I think magiging komportable kayo dito kasi yung interest natin against corruption ang pinag-uusapan dito. Okay. So, final na lang. Yung mga wary na maulit ang September 21 Mendiola, what's your forecast there? What are your preparations? What we can assure you is as far as bayan is concerned, tulad ng September 21, wala kaming plano, wala kaming balak na mauwi sa kaguluhan. Ang mapayapang pagtitipon ngayon, our leaders are identifiable, walang nagtatago sa maskara dito sa aming mga kasama dito. So, accountable sila and we have assured everyone, including the LGU, na magiging mapayapa to.